Magandang umaga! Ako si Ma'am Ana Marcelo, ang inyong guro sa pagsulat ng Filipino sa Piling Larang Academic. Ang ating unang aralin ay mula sa Sariling Linangan Kit 1, ang akademikong pagsulat. Bago tayo dumako sa ating formal na talakayan, sa iyong sariling pag-unawa, ano nga ba ang pagsulat? Ang pagsulat ay pagsasalin sa papel o sa anumang kasangkapang maaaring magamit na mapagsasalinan ng mga nabuong salita, simbolo at ilustrasyon ng isang tao o mga tao sa layuning maipahayag ang kanyang o kanilang kaisipan. Ang pagsulat ay kapwa isang pisikal at mental na activity na ginagawa para sa iba't ibang layunin. Gawaing pisikal sapagkat ginagamit dito ang kamay at mata. At masasabi rin nating gawaing mental dahil ginagamit dito ang utak sa pagsulat. Ayon kina Shing at Jean, 1989 sa Bernales et al. 2006, ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang mga elemento. Ayon naman kay Badayos, 2000, ang kakayahan sa pagsulat ng mabisa ay isang bagay na totoong mailap para sa nakakarami at maging ito'y pagsulat sa unang wika o pangalawang wika man. Sa kabilang dako, ang akademikong pagsulat ay isang masinop at sistematikong pagsulat ukol sa isang karanasang panlipunan na maaring maging batayan ng marami pang pag-aaral na magagamit sa ikatataguyod ng lipunan. Isinasagawa sa isang akademikong institusyon kung saan kinakailangan ang mataas na antas ng kasanayan sa pagsulat. Ang akademikong sulatin naman ay isang pagsulat na isinasagawa ng mga mag-aaral upang maipahayag ang kanilang kaalamang nabatid mula sa iba't ibang asignatura. Mapatutunayan dito ang paghahasa ng kritikal na pag-iisip ng bawat mag-aaral. Mayroon itong nakatakdang standard na dapat malaman ng mga mag-aaral. Kinakailangan din dito na intindihin ng mga manunulat kung bakit sila nagsusulat at para saan, para kanino ang mga ito. Inilahad ni Goksik 2012 ang ilan sa mga katangian at ang mga pakinabang ng sulating akademiko. Una, formal. Ang antas ng wikang gagamitin ay may mataas na kaantasan. Ang paggamit ng balbal at kolokyal na mga salita ay iniiwasan. Ikalawa, objektibo. Ang impormasyong gustong ilahad ay binibigyang diin. Ikatlo, malinaw. Ang mga ideya ay malinaw, sunod-sunod at magkakaunay. Pang-apat, may paninindigan, may sariling pagpapasya. At panghuli, may pananagutan, ihayag ang mga katibayan at pangangatwiran sa bunga ng pananaliksik at pag-aaral. Dadako tayo ngayon sa layunin ng akademikong pagsulat. Una, mapanghikayat na layunin. Mahikayat ang kanyang mambabasa na maniwala sa kanyang posisyon hinggil sa isang paksa. Ikalawa, mapanuring layunin. Ito ay analytical na pagsulat.
Ipinapaliwanag at sinusuri ang mga posibleng sagot sa isang tanong at piliin ang pinakamahusay na sagot batay sa ilang pamantayan. Ikatlo, impormatibong layunin. Ipinapaliwanag ang mga posibleng sagot sa isang tanong upang mabigyan ang mambabasa ng bagong impormasyon o kaalaman hinggil sa isang paksa. Tungkulin o gamit ng akademikong pagsulat. Una, ang akademikong pagsulat ay lumilinang ng kahusayan sa wika. Nalilinang ang kakayahang komunikatibo ng mga mag-aaral. Pag sinabi nating kakayahang komunikatibo, ito ay maging maayos ang komunikasyon, mabatid ang tamang mensahe at magkaunawaan ng lubusan ang dalawang nag-uusap. Nalilinang din ng akademikong pagsulat ang kakayahang diskursal ng mga mag-aaral. Diskursal, ibig sabihin, ito ay kakayahang umunawa at makapagpahayag sa isang tiyak na wika. Tungkulin o gamit ng akademikong pagsulat. Ang akademikong pagsulat ay lumilinang ng mapanuring pag-iisip. Ibig sabihin, tinitingnan niya bilang proseso kaysa isang output. Ang prosesong ito ay maaaring kasangkutan ng pagbasa, pagsusuri, pagpapasya at iba pang mental o pangkaisipang gawain. Ang isang mahusay na manunulat ay isang mahusay na mambabasa. Ang manunulat ay nagsusuri ng kanyang binasa. Ang mga gawain ay lumilinang ng kritikal na pag-iisip na kailangan upang ang isang individual ay maging matagumpay hindi lamang sa akademya, kundi lalo't higit sa iba't ibang gawain at larangan sa labas ng paaralan. Ang akademikong pagsulat ay lumilinaw ng mga pagpapahalagang pantao. Inaasahang malilinang ang katapatan sa bawat mag-aaral. Inaasahan ding makapagtuturo sa mag-aaral ng halaga ng kasipagan, pagtatyaga, pagsisikap, responsibilidad, pangangatwiran at pagpapanatili ng bukas na isipan. Ang akademikong pagsulat ay isang paghahanda sa propesyon. Hindi lamang mga profesional na manunulat tulad ng mga mamamahayag at mga autor ang nagsusulat. Halos lahat ng maiisip na propesyon ay kinasasangkutan ng pagsulat. Anyo ng akademikong pagsulat. Ito ay masasabi nating reaction paper at term paper dahil sa dalas ng pagpapagawa ng mga ito sa mga mag-aaral sa mataas na paaralan. Ayon naman sa gabay sa kurikulum na mula sa Departamento ng Edukasyon, ang mga anyo ito ng akademikong papel ay hinati ng may akda sa 3 kategorya. Unang kategorya, karaniwang anyo. Madalas na ipagawa sa mga mag-aaral sa iba't ibang asignatura. Halimbawa, synthesis, buod, review, abstract, at talumpati. Ikalawa, personal na anyo. Personal ang mga ito at nakatuon sa sarili. Nakatuon ang mga ito sa manunulat mismo, sa kanyang iniisip at nadarama kaugnay ng kanyang paksa, maging sa kanyang mga personal na karanasan at maging sa kanyang may pagkiling o subjective na pananaw. Halimbawa, reflektibong sanaysay, posisyong papel, lakbay sanaysay at pictorial essay. Ikatlo,
residual na anyo. Hindi nabibilang ang mga ito sa una at ikalawang kategorya. Halimbawa, BioNote, panukalang proyekto, agenda, at pictorial essay.